Napakaganda ng pag-uusapan natin sa sagupaan ni Kai Sotto at Thirdy Ravenna sa Japan. Matindi ang ginawa ni Kai Sotto mga kaibigan. Umiskor po ng 14 points sa 4th quarter at top scorer pa ng game kahit na may dalawang ex-NBA players sa kalaban. First quarter tayo, pero bago ang lahat mga kaibigan, alam ko po na kayong nanonood sa akin ngayon ay nanood din po ng live game kanina. At alam ko rin mga kaibigan na nababasa po ninyo yung mga comments kanina. At may ilang mga kababayan po tayo na nagko-comment doon, nagka-copy-paste, binabati ko sa kababayan natin. At ang masasabi ko po talaga ay ito nangyari. Sa first half mga kaibigan, masasabi ko sa first quarter pala ay maganda naman pong pinakita talaga ng kababayan natin. Yun nga lang mga kaibigan, pagdating ng second quarter and third quarter ay makikita natin mamaya na medyo talagang inaalat ang kababayan natin, medyo mababa yung energy niya kasi binabangko rin siya ng coach niya pagkasablay niya ng dalawa o may mga plays talaga na syempre natural lang naman magkaroon ng lapses minsan, wala namang perfectong player pero nilalabas agad si Kai kaya konti lang yung playing time niya rito, buti support talagang grabe yung nilaro ng pambatong natin, napakatindi kaya naman yung mga bumabati ko sa kanya sa live ay talagang nawala. Makikita nyo yan mga kaibigan. So ito, punta na muna tayo dito. Makikita natin ito yung kalaban ni Kai mga kaibigan. Dating NBA player po yan. So ito, tingnan muna natin to mga kaibigan yung stats ng ating kababayan sa first quarter. Maganda yung stats niya. So ito, second quarter tayo. Dito na buhay yung mga kanina mga kaibigan. Mga walang tiwala sa kababayan natin. Pero nauuna pa sa live mga kaibigan sa mga solid fans. So tingnan natin yung gagawin dito ni Thirdy Ravenna. Mismatch sa kanya. Napakaswabe ng galaw ni Thirdy. Masasabi ko si Thirdy 5 points, 5 rebounds lang sa game na ito. Dahil bihira siya makatira. Masyado ring matatakaw mga kaibigan yung kakampi ni Thirdy. So ito tingnan natin ang naging stats ni Kai dito sa halftime. 7 points, 5 rebounds at 10 minutes lang po na playing time. So third quarter tayo mga kaibigan ha. Pero eto, grabe ang swabe ni Thirdy Ravenna. Sayang, hindi siya masyado nakakatira. 3 shot attempts niya lang sa game na ito. Hindi siya masyado mapasahan. So eto, tingnan natin yung mangyayari dito kay Kai. Ito yung mga panahon kanina na buhay yung ilang mga kababayan natin. Ilan lang naman yon, mga paulit-ulit lang nagka-copy-paste. Di na nga ako nakatest kanina, nakasagot pa ako kanina. So ito, tingnan natin dito. Thirdy Ravenna, na-foul dito ni Kawamura. So ito, tingnan natin yung mangyayari dito. Magugulangan pa si Kai at saka yung import na yan mga kaibigan. Mamaya pala yun sa susunod na free throw ni Thirdy. So ito, tingnan pa natin yung mangyayari dito. Kai Sotto, nilagay niya na lang, sinigurado na ng kababayan natin kasi medyo inaalat siya, ayaw pumasok ng tira niya. So sinigurado rito ng kababayan natin. So ito, tingnan natin yung mangyayari pa dito sa third. So ito, sayang hindi pumasok ang mga tira ni Kai dito sa second and third. So ito, tingnan pa natin yung mangyayari dito, goaltending dito kay Kai Sotto. So, nabigyan yun ng 2 points mga kaibigan. Counted yun. So, ito, Thirdy Ravenna, walang kaibigan, trabaho lang po. Ganyan talaga. So, ito, tingnan natin mga kaibigan gagawin ni Kai dito sa ex-NBA player na ito. Maten ata apelido niyan. Malaki na ng katawan niyan, 6'10". Kung mukhang maliit lang sa paningin nyo kasi katabi ni Kai, yan po mga kaibigan ay laki ni Fardo, 6'10". So, ito makikita natin, sumabay pa si pambato natin ng dating player ng Miami Heat. So, etong replay para mas makita natin. Yan mga kaibigan, ang isa sa ginawa ng kababayan natin dito na dunks sa game na ito. So, eto, tingnan pa natin yung mangyayari dito. Si Maten ulit susubukan ng depensa ng kababayan natin. Yan mga kaibigan, magandang depensa sa kababayan natin. At eto, yung free throw. Counted yan mga kaibigan. Papasok na sana, nabawasan ng 2 points yung kalaban dahil 1 point pala. Dahil walang goaltending yan mga kaibigan. So ito, makikita natin nag-fake dito si Kai. Ito yung magandang ginagawa niya ngayon. 2 beses siya nag-fake sa game nito. Mas maganda usually gawin niya yan. Talagang pakagating niya, pasabitan niya yung kanyang defender. So ito, makikita natin, ito na yung simula na sinasabi ko. Bilangin niyo kung mali ako ha. Grabe yung stats ni Kai dito at ginawa niya sa 4th quarter. 14 points ang bilang ko dito. So ito, na-foul dito si Thirdy. So magpi-free throw siya. Nag-miss, ginugulangan si Kai nung veteran, nililito siya. Sinasay ko. So eto, tingnan pa natin mangyari dito. Kawamura, Kai Sotto. Wala na magawa si Thirdy and 1. Napakagandang tira naman kaliwa. So free throw sa kababayan natin. Nice one. At makikita niyo sa stats mamaya kung sino ang nangunguna kababayan po natin. Kaya don't judge too quickly. So eto, na fall si Kai. Tinulak siya ng dating EuroLeague players. So ang kalaban ni Kai dito ay 3 imports na mula Amerika.
dalawa ex-NBA player, yung isa EuroLeague player. So ito, late na lagi nila ginagawa yung mga play dito kay Kay, kaya ako nagtataka talaga eh. So ito, kung binibigyan nila lagi si Kay ng pasa, edi sana madali yung basketball. So ito yung game naabot pa, wawalo na lang, tambak na yan ng malaki. At ito, overall yan mga kaibigan, ng overall na players, nandito yung stats nila, pati kalaban. Ang nangunguna po, kababayan nating si Kai Sotto in just 22 minutes na playing time. Kita nyo, siya yung nasa taas pero siya yung pinakamaiksi ang playing time. Siya nangunguna sa puntos at siya po ang second naman sa rebounding. Ang nangunguna sa rebound ay si Clark at si Devin. Sa team nila kay ito talaga dapat mabigyan ng aksyon. Yung dalawang import nila, isipin niyo si Scott, 17 minutes naglaro, 0 points. Si Utop, 33 minutes, 4 points lang. So sa mga tuwid mga kaibigan, plus nyo yan, 33 minutes plus 17. So 50 minutes, 4 points lang mga kaibigan ang naibigay ng dalawang import. Para sa akin mga kaibigan, napakaganda ng pinakita ng pambato natin dito kasi kita natin nagkaroon siya ng problema sa second at third. Talagang hindi maganda yung pinakita niya pero nakita natin yung maturity niya dito sa fourth quarter at yung adjustment niya. Pinakita niya yung laro niya talaga, sinubukan niyang maipanalo yung game kahit tambak sila, bumaba ng 8 dahil sa kababayan natin sa kanyang 14 points dito sa fourth quarter. Sayang mga kaibigan, kung pinaglaro siya sana na mas mahaba ng coach niya ay baka nanalo pa sila kasi 4 na basket lang yun mga kaibigan. At kita nyo naman yung pinapalkay kay yung isang import si Scott, di ba 0 points, di ba mga kaibigan, sayang yun. At the same time mga kaibigan, kung consistent lang sana yung mga imports ni Kai Sotto, kaya sana ito may panalo. Pero malaga mga kaibigan, maganda yung pinakita ng kababayan natin sa game na ito, kita naman natin at may lesson po tayong natutunan sa video ito. Yun po ay ang don't judge too quickly. Sa ilang bumabati ko sa live kanina sa pambato nating si Kai, eto, sino po ang napahiya? Di ba kayo? Kaya sana tigilan nyo na yan mga kaibigan at mapag-isipan nyo mabuti kung tama ba yung ginagawa nyo kasi mali po talaga yan. So yan mga kaibigan ng video natin, pasensya na po kayo, medyo mahaba yung video ko at alam ko may gusto kayong sabihin, mag-comment po kayo dyan sa baba. At ito mga kaibigan, babatiin ko lamang po pala si Ford Villarante, Donsin Cobellino, nice guy na Brihan ng Pangasinan, Alexis Bernardo, Chef Aster TV, Aya Vlogger ng Marawi, Nekrashim Makmak, Leo Pahutan from Brunei, JB Santiago, Ronaldo Berdin ng KSA. Mga kaibigan, maraming salamat po sa solid supporter ng pambato nating si Kai Sotto.